Ako po ay papasalamat at papuri sa Panginoon at sa kanyang kaligtasan na hindi talaga nawawala. Tunay sa buhay na kanyang pinahiram ay talagang lahat ay biyaya lang. Ako nagpapasalamat sa Panginoon at yan pong pinaka-highlight sa aking buhay. First time maranasan na gano'n, may mapagpakasal nga naman. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, bagamat alam ko po ay talagang halos yung member dito ay hindi nga makapunta doon kasi talagang pagkapamasahe ay talagang medyo mahirap nga, talagang mabigat. Ay isang biyahe ay palagay mo ng biglaan, mga 10,000, pinakamababa na yon. Kaya pasensya na kayo kung hindi talaga ganun. Pero ako talaga ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil bagamat ay wala kayo doon pero mayroong mga kapatiran na nanalangin sa akin. Kaya doon sa aming kasal nga, mayroon na talagang mayroon kaming pinagdadaanan ng aking asawa. Bagamat ay wala siya dito. So baka sa isang buwan ay nandito na yon. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon, bagaman talaga ako hindi karapat-dapat sa kanyang biyaya. Talagang yung unahin mong Panginoon talagang biyaya lang. Dahil minsan matanong mo sa sarili, ay karapat-dapat baga ako. Dahil sa kanyang maraming mga biyaya na pinagkaloob. Ako nagpapasalamat. Doon sa aming kasal nga naman ay talagang medyo nung bago ang kasal, medyo mahirap nga naman, lalo na sa pinansyal kasi meron kaming pinagdadaanan ng aking misis, pero salamat sa biyaya ng Panginoon, lahat po ay merong ginagamit ang Panginoon na tao para tumulong sa aming kasal. Talagang bagaman iba namang kasalan doon sa amin, pag nagpakasal ka doon, wala talagang balik sa iyo. Talagang pag nagpakasal ka doon, ikaw mismo magpapakain sa kanila. Ang mga ninong mo doon ay talagang, kung tutusin sa dito, marami doon. Pero pagdating dito, talagang doon kasi sa amin, pwede kang mag-volunteer, ganon. Maging ninong ka, ganon. Kaya, pero dito ay talagang nakikita ko dito iba. Kaya talagang maraming dito. So, sabi ko nga biyaya lang lahat kasi ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon doon sa aking mama. Talaga pong kitang-kita ko yung kanyang paghihirap doon sa amin. Talagang bagaman ay nakakita din ako dito ng gaya nung magluluto ka. Gaya nakikita ko si tatay kung doon sa amin, kung nakikita ko yung sakripisyo ng aking mama, ay talagang yung papasalamat ko na lang sa Panginoon doon kasi lahat po yun ay hindi naman kami nag-gitter doon sa amin. Yung lahat na ginawa niya, luto, basta lahat. Siya po yung gumawa noon. Bali, tinanong ko nga kung sinong magluluto kasi dapat yung papasa siya, kasama ko dito. Ngayon, sabi niya sa akin yung sabi niya ang sabi niya sa akin ay ngayon pa daw na mismo kanyang anak na daw magpapakasal. Ginagawa nga doon sa ibang tao na yung magluto siya sa ibang tao na sakripisyo niya para sa amin. Kaya ako natutuwa doon. Salamat sa Panginoon kasi merong ginamit ang Panginoon na talagang kita ko kung anong hirap, walang tulog, buong gabi yun, magdamag, wala. Pero ako'y natutuwa sa Panginoon kasi parang hindi ko nakikitang pagod yung aking mama doon. Kasi sabi niya sa akin kanyang yung sa ibang nga daw, pag nagluluto siya sa ibang bahay, may mga kasalan, may mga birthdayan, tawagin kasi yun pagdating doon, magluluto, ganun. Kaya nakikita ko doon na sa kanya na daw, ay bakit daw maghanap pa siya doon sa ibang magluluto. Pero salamat ako doon sa Panginoon kasi lahat yun ginampanan ng aking mama. Bagamat marami ako magpagkukulang doon. Kaya habang buhay pa yung ating mga magulang, talagang gagawin natin ang lahat na
hindi yung mismong sakripisyo ng magulang na yung ibig sabihin bagay simpleng mga bagay sa atin, pero sa kanila malaki yon. Kasi yung pinapakita talaga nila kung gaano sila maging tunay na magulang sa kanilang anak. Kaya eh, yung mayroon pa tayong mga magulang na ganun, ay treasure na natin yun kasi biyaya ng Panginoon, ganun. Kaya bagamat talagang ako talagang mahirap nga. Dahil wala ka ng magulang, ama. Pero ako'y natutuwa sa Panginoon kasi hindi kami pinabayaan. Kaya iyak ko. Kaya nakikita ko sa aking sarili na ako'y biyaya lang lahat. Yan lang.